Papa, dito ka lang po muna ha. Hanap lang po ako ng gamot para po sa inyo. Yun ang paalam ng 7 taong gulang na batang si Arshiro sa amang may sakit. Anak, garalgal ang boses ng ama nito na si Art. Huwag kang umalis, baka kung anong mangyari sa'yo sa daan. Pero hindi nakinig si R sa ama. Madalas naman siyang umalis sa kanilang bahay para mangalakal noon pa. Ngayon nga ay may sakit ang kanyang ama. Ilang araw na itong hindi makapaglakad at hindi rin makapagtrabaho. Naawa na si R sa ama, kaya nga nagpasya na siyang lumabas. Kahit pa hindi maganda ang panahon para makapangalakal siya at makabili ng gamot para sa ama. Aling Marta, may mga bote po ba kayo dyan? Baka po, pwede ko pong mahingi. Kailangan ko lang po kasi talaga ng pambili ng gamot ng papa ko eh. Pakiusap ni Arshiro sa matandang babae na tindera sa tindahan na madalas nilang utangan ng ama. Hay naku, wala na akong mga bote rito. Hindi mo naman ako binabayaran eh. Paano naman ako kikita kung kayo lang ng papa mo ang nakikinabang? Masungit na sabi pa ni Aling Marta. At nang marinig ang galit na boses, nang ginang ay sumulpot ang anak nitong babae na matagal nang may pagtingin sa ama ni R. Ma, bote lang po yan. Magkano lang naman po ang halaga niyan eh, wala pa nga po siguro sa 10 piso. Ibigay mo na lang yan sa bata. At bakit? Kesyo 10 o 2 piso, pera pa rin yan, Leia. Hindi ko ibibigay sa batang yan ang mga bote. Mamatay sila ng ama niya sa gutom. Alam mo kung ako sa'yo, Leia, tigil-tigilan mo yang pagiging baliw na baliw mo sa gwapong mukha ng ama niyang bata na yan. Hindi ka mapapakain ng magandang mukha. Hayaan mo silang magama. Habang nagtatalo pa ang mag-ina, ay tahimik na umalis si R para subukan na manghingi ng bote mula sa ibang mga mababait na tao. Masama kasi talaga ang ugali ni Aling Marta na yun. Dati naman ay mabait yun sa kanila ng papa niya, pero magmula nang tinanggihan ng kanyang amang anak ni Aling Marta, naging sobrang masama na ang ugali ng ginang sa kanila ng ama niya. Sapat na kaya to? Tanong pa ni R sa sarili habang nakatingin sa kisame. At 15 pesos na nasa palad niya. Ito lang ang kinita niya sa loob ng ilang oras na pangangalakal. Hindi niya alam kung sapat na ba ang salapi na ito para makabili ng kahit isa man lang na gamot para sa kanyang may sakit na ama. Nang may makita ang bata na pharmacy sa kabilang kalsada, agad siyang tumawid. Sumabay na lamang siya sa ilang mga taong tumatawid din para hindi siya matakot. Pabili po! Sigaw ng bata nang nasa tapat na ito ng farmasya. Ano yun? Tanong ng mga pharmacist. Hello po ma'am, pwede po ba ako makabili po ng gamot para po sa lagnat? May sakit po kasi ang papa ko eh, pero hindi ko po alam kung anong uri po ng gamot ang kailangan ko pong bilhin para sa kanya. May mabibili na po bang gamot po ang pera ko? Sabay abot ni R sa hawak na 15 pesos. Kinuha ng pharmacist mula sa kamay ni R ang pera at binilang yun. Umiling sakay binalik din agad sa kanya. Wala kang mabibili na gamot sa ganyang halaga. Ang mabuti pa, humanap ka na lang ng sari-sari store, baka sakali may gamot sila na sasapat sa pera mo. Hindi po ba pwede na bigyan niyo na lang po ko kahit isang gamot lang po? Ibabalik ko na lang po ang yung kulang ko po, mangangalakal lang po ko at ibabalik ko po dito ang kulang. Kailangan na po kasi talaga ng papa ko na makainom ng gamot eh. Kasi ilang araw na po siyang may sakit, hindi pa po siya gumagaling. Nabubulol pa na paliwanag ni Arshiro. Umiling naman ang pharmacist at sinabi na umalis na lamang siya. Hindi na rin niya ito pinansin pa nang may ibang mga bumili. Ganun pa man, hindi pa rin umalis si R at naghintay hanggang sa umalis na ang mga bumili. Ang sabi kasi sa kanya ng matandang lalaki kanina na nagbigay din sa kanya ng ilang kalakal nitong bote para makalikom siya ng sapat na pera
Kailangan sa pharmacy daw talaga siya bumili ng mga gamot para masiguro ang kalidad nito at para raw masabi sa kanya ng mga may alam sa gamot kung anong uri ng gamot ang pwedeng inumin ng ama niya. Ma'am, sige na po. Baka po pwede na ibalik ko na lang po ang kulang ko. Kahit isang gamot lang po. Pangako po ibabalik ko po dito ang kulang pag may sapat na po akong pera. Pakiusap naman ni R sa babae na natiling matigas. Ano ka ba? Sabi ko naman sa'yo walang mabibili ang 15 pesos mo eh. Saka, wala ka pang daladala na reseta. Ang kulit-kulit mo naman. Anong nangyayari dito? Pareho silang napatingin ng pharmacist sa isang babae na kalalabas lamang mula sa isang kulay gray na sasakyan. Kulot ang buhok ng babae at matangkad. Maganda rin ang kasuotan nito. Unang tingin pa lang masasabi mo na talagang mayaman ito. Bakit pinapagalitan yung bata? Ano na naman ba ang kasalanang nagawa niya sa'yo? Pagalit na tanong ng babae sa pharmacist. Kasi ma'am, nagpupumilit po siya na makabili po ng gamot sa halagang 15 pesos eh. Saka, wala rin po siyang reseta mula sa doktor ng kanyang ama. You're new? Malamig ang tono ng boses. Natanong naman ng babae. Istrikto ang itsura ng mukha nito kahit si R ay nakadama rin ng takot. Tumangutango naman ang pharmacist na kakikitaan ng takot sa mukha. Kung ganon, wala ka pang alam sa aking patakaran dito. Hindi ka man lang ba na-orient bago ka nakapasok sa Salcedo Pharmaceutical? Na-orient po ako ma'am. Nakayo kung saan na lamang ng pharmacist. Then why are you acting like that? Kung na-orient ka, ay hindi ka aasta ng ganyan sa mga nangangailangan katulad ng batang paslit na to. Nakita at narinig kong nakikiusap siya sa iyo, ngunit sa halip na tulungan mo siya, ay mas pinili mo pa siyang ipagtabuyan. Nasa boses pa rin ng babae ang galit at maging ang tingin nito, nakakatakot rin. I'm sorry ma'am. Nautal at takot na sabi ng pharmacist. From now on, you are suspended. Sabihin mo sa sekretary ko kung sino ang nagpasok sa'yo dito at kung sino ang mga nag-orient sa'yo bago ka nagsimula sa trabaho mo dito. Nang sa ganun, mabigyan ko rin sila ng leksyon. Matigas, nasabi ng babae kung kaya wala na lamang ibang nasabi ang pharmacist, kundi napayo ko na lamang. Tinignan ng babaeng natatakot na si R, marungi sa mukha ng bata. At nang makita ni Sabrina ang takot sa mga mata nito, ay agad din na ng lambot ang ekspresyon sa mga mata nito. Anong pangalan mo? At nasaan ang mga magulang mo? Ako po si Aoshiro Oucher. Aw-aw po ang tawag sa akin ng papa ko. Nandito po ako, pawa po bumili ng gamot, pawa po sa aking ama. Aoshiro Oucher. Kunot noon naman na sabi ni Sabrina. Ang ibig mo bang sabihin ay Arshiro Archer? Ang pangalan mo at ang palayo mo naman ay RR? Tumangutango ang bata bilang tugon. Nasaan ang mga magulang mo? At bakit mag-isa ka lang na pumunta dito? May sakit po kasi ang papa ko kaya po ako po nandito. Pawa po sana makabili ng gamot, pawa po sa aking ama. Biglang hinawakan ni RR ang isang kamay niya. Ate, pwede po ba akong bumili ng gamot sa inyo? Kaso 15 lang po kasi ang pewa ko. Ito lang naman po kasi ang kinita ko sa pagbebenta ko po ng mga bote po kanina eh. Sige na po ate, maawa na po kayo sa akin. Kailangan po kasi ng papa ko makainom ng gamot ngayon. Nahabag naman si Sabrina sa pagmamakaawa ng bata sa kanya. Saka mukhang kailangan na kailangan talaga nito ng gamot para sa ama. Tinanong niya ang bata kung ano ang nararamdaman ng ama nito para alam niya kung ano ang gamot na kailangan niya na ibigay sa bata. Maraming salamat po dito ate ma'am. Kung hindi ka po dumating baka po hindi ko pa po nabilhan ng gamot ang papa ko. Sobrang bait mo po talaga. Masayang sabi naman ng bata nang mabigay niya na dito ang gamot sa lagnat na pwedeng inumin ng ama nito.
Napangiti naman si Sabrina dahil kitang-kita niya kung gaano kasaya ang bata sa binigay niya. Walang anuman, kumain ka na ba? Gusto mo bang kumain muna bago ka umuwi sa bahay niyo ng papa mo? O kaya mag-takeout man lang? Hindi na po, sapat na po itong binigay niyo po sa akin ng gamot para po sa papa ko. Ate ma'am, saka ito po yung 15 pesos. Tanggapin niyo na po itong pera ko. Ang sabi po kasi sa akin ni papa, kung may pera naman daw po ko, hindi ko naman po kailangan tumanggap ng libre. Dahil may mga ibang tao pang araw po na mas higit na nangangailangan po kaysa po sa amin. Kinuha ulit nito ang kamay niya at nilagay doon ang 15 pesos na pera nito. Mukhang mapilit ang bata kaya kahit pa ayaw ni Sabrina na sanang tanggapin ang pera nito ay tinanggap na nga rin niya. Hindi niya muna hinayaan na umalis ang bata dahil sigurado siyang nagugutom na rin ito. Ang sabi niya bibilhan niya ito ng pagkain na pwede nitong dalhin sa amang may sakit. Huwag ka mag-alala. Sapat ng bayad para sa gamot at pagkain na bibilhin ko sa'yo ang pera na binigay mo sa akin. Masuyong sabi pa ni Sabrina sa bata na mabuti na lang at parang naniniwala naman sa sinabi niya at pumayag sumama sa kanya sa malapit lang na Jollibee para ma-orderan niya ito. Oh, may iba ka pa bang gusto? Pwede mo sabihin sa akin kung ano ang gusto mo at bibilhan kita. Umiling naman si RR at niyakap ang binili niyang isang bucket ng chicken at rice para dito at sa ama nito. Wala na po akong ibang gusto. Sapat na po to, ate ma'am. Maraming salamat po talaga. Kung kaya, masaya rin na nagpaalam si Sabrina sa bata. Pinagmasdan niya pa ito na bansayang naglalakad palayo. Lumingon sa kanya si RR, ngumiti sabay ikinaway ang isang kamay sa kanya. Si Sabrina na hindi naman talaga ganun ka soft-hearted, napangiti rin sa bata at kinawayan rin ito. Sino po yung bata kanina, Dok? Tanong kay Sabrina ng assistant niyang si Sue. Ang sabi niya RR ang pangalan niya. May sakit daw kasi ang ama pero walang pera para makabili ng gamot. Tinulungan ko na. Nakakaawa naman kasi. Mukhang kailangan talaga ng ama niya na makainom ng gamot. Nang makabalik na si Sabrina sa pharmacy niya, ay kinausap niya ang pharmacist na hindi maayos ang pakikitungo kay RR kanina. Sa halip na ituloy ang sabi niya kanina na isuspend ito, mas pinili niya na warningan niya lang ito na kung mauulit pa ang pangyayari na yun, ay tuluyan na itong mawawala sa trabaho. Ang pamilya ni Sabrina Salcedo ang nagmamay-ari ng Salcedo Pharmaceutical at bilang siya ay nag-iisang anak lamang. Siya ang nagmana sa business ng pamilya nila. Isa rin doktor si Sabrina. Sa edad na 28 ay isa na rin siyang doktor at marami na rin siyang nagawa. Marami na siyang mga naging achievements sa career niya bilang isang doktor. Ganun pa man sa kabila ng achievements na tinatamasa, hindi pa rin niya magawa na magustuhan ng lahat. Kilalang kilala rin si Sabrina sa pagiging masungit niya, kung kaya halos ang lahat ng mga empleyado nila ay natatakot sa kanya. Alam nila na isang pagkakamali lamang nila ay maaari na mawalan sila ng mga trabaho. Ang sabi ng ibang tao na nakakakilala sa kanya, kaya raw siya masungit dahil sa malapit na siyang maging matandang dalaga. Paano? Sa edad niya na 28 ay hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend. Anak, may boyfriend ka na bang ipapakilala sa amin ng daddy mo? Masayang tanong naman kay Sabrina ng kanyang ina nang umuwi na nga siya sa kanilang bahay. Mama, ano ba naman ang bumunga dyan? Boyfriend ka agad? Hindi pa pwede nga i-miss you muna? Ang tagal kong hindi umuwi dito tapos ganyan ka agad ang tanong mo ah. Reklamo ni Sabrina sa ina bago bumeso. Tinawanan lamang siya ng kanyang ina. Alam mo naman yun, na yun na lamang ang hinihintay namin ng iyong ama sa'yo. Nangangamba na kami dahil baka maging totoo nga ang sinabi ng ibang mga tao na baka tumanda ka raw talagang dalaga. Mula siguro nang makapagtapos siya ng pag-aaral
at maging isang ganap na doktor, ay hindi na rin siya tinigilan ng magulang niya tungkol sa pagbo-boyfriend na yan dahil nag-aalala raw ang mga ito sa kanya na baka ay maging matandang dalaga siya. Gusto pa raw nila na magkaapo, kulang na lang nga ay i-arrange marriage na rin siya ng magulang niya sa kagustuhan na magkanobyo na siya. Noong hindi pa siya tumutuntong sa edad na 20, ayaw ng magulang niya na magka-boyfriend siya dahil di naman daw yun mahalaga. Ngayon naman, na 28 na siya, gustong-gusto na nila na magkaroon na siya ng boyfriend. Di rin maintindihan ni Sabrina ang magulang niya. Dad, pati ba naman ikaw? Hanapan rin ako ng boyfriend tulad ni Mom? Wag mo nang ituloy. Wala akong daladalang boyfriend ngayon, bumisita lang po ako dito dahil miss ko na kayo ni Mommy. Inunahan na ni Sabrina ang ama dahil nababasa niya rin ang nasa isip nito. Humalakak naman ang kanyang ama na si Leon Salcedo dahil sa kanyang sinabi, "Hindi naman kita hihahanapan ng boyfriend, anak. Alam ko naman na wala ka noon." Napangusa na lamang si Sabrina sa sinabi ng kanyang ama. Matapos niyang mag-lunch kasama ang magulang, ay bumalik na rin kagad siya sa lab dahil marami pa siyang trabaho na kailangan tapusin. Lumipas ang mahigit 1 linggo at naging sobrang busy niya dahil sa dami ng mga trabaho niya. "Dok, may bata pong naghihintay sa inyo sa labas." Imporma sa kanya ng assistant niyang si Sue. Napakunot-noo si Sabrina. "Sino raw?" "RR daw pong pangalan niya eh. Gusto ko daw po niyang makausap at may gusto rin po siyang ibigay sa'yo." Naalala ni Sabrina na yun ang batang binigyan niya ng gamot para sa may sakit na ama. "Ganun ba, sige, maiwan ko muna kayo dito." Hindi kasi pwedeng pumasok sa loob ng pharmacy ang hindi naman mga staff kaya nasa labas lamang ang bata. Paglabas na Sabrina sa pinto ay nakita niya si RR na nakatayo sa gilid at pinagmamasdan ang mga tao na dumarating. Hindi kaagad siya nito napansin dahil marami rin ang mga taong bumibili sa pharmacy ngayon. May hawak na bulaklak si RR at mukhang mas malinis na nga rin ito kesa sa unang beses na nakita niya ito. "RR!" Pagtawag ni Sabrina sa bata. Ate Ma'am, masaya po ako na nandito ka po ulit. Pumunta po ako dito nung isang araw pero ang sabi po nila wala ka raw po dito eh. Malapad na napangiti ito sa kanya. Oo. Ngayon lang ako nakabalik ulit dito. Naging abala kasi ako. May kailangan ka ba sa akin? Opo, para po sa inyo po pala ito, Ate Madam. Sabay abot nito ng hawak na bulaklak sa kanya. Para sa akin? Nagtataka na sabi naman ni Sabrina at tinanggap na lamang ang bulaklak. "Salamat." Gusto ko pong magpasalamat sa inyo, Ate Ma'am. Dahil po kasi sa kabaitan niyo po ay gumaling na po ang papa ko sa sakit po niya, nakakatayo na po siya. "Ganun ba? Mabuti naman kung ganun." Ngumiti si RR at tumango-tango. Opo, Ate Ma'am. Kung hindi po dahil sa inyo ay baka hindi pa po siya gumagaling hanggang ngayon. Sobrang epektibo po kasi kay Papa ang gamot na binigay niyo po sa akin. Saka nagustuhan din po pala ng Papa ko ang ipinadala niyo po sa amin na pagkain. Maraming salamat po ulit. Hindi na rin halos mabilang ni Sabrina kung ilang beses na itong nagpasalamat sa kanya. Nakakatuwa naman talaga marinig sa isang batang mga ganong salita dahil sobrang na-appreciate talaga ni RR ang tulong niya. Isa lamang yung patunay na mabuti ang pagpapalaki ng ama nito dito. Walang anuman yun. Masaya akong natulungan ko kayo ng papa mo. Aalis ka po ba ulit, Ate Ma'am? Hindi pa, may kailangan pa akong tapusin ng mga trabaho dito eh. Sagot ni Sabrina. May bagyo raw po ngayon, ingat ka po kung uuwi ka na po. Nakangiti naman na sabi ni RR sa kanya. Tinignan ni Sabrina ang paligid at pansin ang biglang pagdilim. Kahit ang langit ay makulimlim na rin. Nagbabad siya ang buhos ng malakas na ulan. Aalis na po ako. Baka po naabala na po kita, Ate Madam eh.
Ingat ka po ulit tsaka salamat din po. Paalam ni RR. Sa kanya kaya agad niya itong pinigilan. Nagabala pa kasi talaga ito na puntahan siya dito para lang ibigay sa kanya ang dala nito na bulaklak. Gusto ni Sabrina na may madala rin ito sa ama pa uwi. Hindi, wag ka munang umalis. Samahan mo na lang muna akong kumain doon ulit. Gusto mo sa Jollibee? Pwede mong dalhan ulit ang papa mo mamaya. Sa sinabi niyang yun, nagliwanag ang buong mukha ni RR. At kung siguro lang ay totoo ang mga nasa cartoon na naghugis star ang mata pag natutuwa o kaya ay na-excite baka naghugis star na rin ang mata ni RR. Talaga po? Nakaiting tumango naman siya. Oo naman. Halika na. Yay! Nagustuhan ko po ang chicken po nila dito. Habang kumakain sila sa loob ng Jollibee, ay masaya naman na nagkwentuhan sina RR at Sabrina. Nabanggit nito ang masamang si Aling Marta. Nagsimula lang daw silang kamuhian ng matandang yun nung nireject ng ama nito ang anak na babae ng ginang. Ang dahilan daw kasi ng papa ni RR kaya nito nireject ang anak na babae ni Aling Marta, hindi naman daw kailangan ng ina ni RR dahil kahit mahirap lamang sila ay naaalagaan naman nito ang anak. Malakas na ang ulan. Ganon din ang bugso ng hangin, delikado kung mag-isa ka lang na uuwi sa inyo RR, sabi ni Sabrina. Dahil sobrang lakas ng buhos ng ulan sa labas. Pareho nilang hindi napansin ang lakas ng ulan kanina dahil medyo masyado siyang na-entertain sa kwento ng bata tungkol sa mga kapitbahay nila ng papa nito. Okay lang po ako, makakauwi naman po ako sa amin ng ligtas kasi kabisado ko na po ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Sabi naman ni RR, nabunaang pa siya na sumugod sa malakas ng buhos ng ulan. Hindi, masyadong delikado kung mag-isa ka lang na umuwi. Ihatid na lang kita sa inyo. Pwedeng-pwede ko naman naiwan ang trabaho ko sa lab eh. Sa kami sasakyan ako, hindi ako magiging kampante kung mag-isa ka lang na uuwi. Sabi pa ni Sabrina. Pumayag si RR na ihatid niya ito gamit ang sasakyan niya para makilala niya rin daw ang ama nito. Malakas ang buhos ng ulan at sobrang delikado na para kay RR. Kung maglalakad lang ito ngayon, mabuti na lang pala at nag-decide siya na ihatid na ito dahil baka kung ano pa ang masamang nangyari dito. Tinuro sa kanya ni RR ang daan pa uwi sa bahay nito na medyo may kalayuan din mula sa pharmacy niya. Habang nasa daan, ay nagkukwento pa rin si RR tungkol sa ama nito. Ang lahat ng sinasabi ni RR tungkol sa ama ay puro mabubuti, na para bang mabuting tao nga ang ama nito na Art Santiago raw ang pangalan. Ilang sandali pa ay narating na nila ang bahay ni na RR, ipinarada niya ang kotse niya sa gilid. Kinuha niya ang 2 kulay itim na payong mula sa backseat. Binuksan niya na ang pinto sa tabi niya at ang payong para mauna siyang lumabas. Binuksan niya na rin ang payong na para kay RR. Umikot siya at pinagbuksan ito ng pinto. Papa, nakabalik na po ako! Sigaw ni RR habang kinakaway ang isang kamay sa ama nito. Napatitig si Sabrina sa lalaking nasa taas ng bubong ng isang bahay. Basang-basa ito ng ulan at para bang may kung ano itong pinupukpok doon. Nang marinig nito ang boses ni RR, ay bumaling ito sa kanila. Hindi masyadong maaninag ang emosyon sa gwapong mukha ng lalaking nasa taas ng bubong dahil sa sobrang lakas ng buhos ng ulan. Papa, halika po, pakikilala po kita kay Ate Ma'am Sabrina. Tinawag ni RR ang ama. Tumango naman ang lalaki at tiniwan ang ginagawa para bumaba sa bubong. Si RR naman ay nakangiti na lamang na bumaling sa kanya. Ate Ma'am, siya po ang papa ko, mabait po siya. Bakit nasa bubong ang papa mo? Umuulan po kasi baka po tumutulo po sa loob eh. Itinuon ni Sabrina ang tingin sa ama ni RR na naglalakad na palapit sa kanila. Nang makitang
Makalapit sa kanilang harapan, hindi kagad siya nito binalingan ng tingin. Sa halip ang mga tingin nito ay nasa anak. Anak, ang sabi ko naman sa'yo ay susunduin na lang kita mamaya sa bahay ng Kuya Aldo mo. Bakit umuwi ka na? Ang lakas ng ulan, mabuti na lang at walang nangyari sa'yo sa daan. May himigan ng pag-aalala ang boses ni Art. Ayos lang po ko, Papa. Huwag ka na pong mag-alala sa akin. Siya nga po pala, Papa. Siya po pala si Ate Ma'am Sabrina. Siya po ang mabait na babaeng tumutulong po sa akin na nagbigay po ng gamot para po sa inyo. At saka lamang bumaling ang tingin ni Art sa kanya. Magandang hapon po, ma'am. Kayo po pala ang mabait na babae na tinutukoy ng anak ko. Ako nga po pala si Art Santiago. Sabay lahat dito ng kamay sa kanyang harapan. Tinanggap ni Sabrina ang pakikipagkamay nito sa kanya. I'm Sabrina Salcedo. Ikinagagalak kong makilala ka, ma'am. Saka ngumiti si Art. Tumuloy po muna kayo sa loob ng bahay namin, malakas po ang ulan. Tumango naman si Sabrina. At tinayaan na alalayan siya ng magama hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay nito. Bagaman maliit lamang ang bahay, ng magama ay gawa lamang sa light materials at malinis naman ang buong bahay. Maupo po muna kayo dyan, ma'am. Sabi ni Art, tinutukay ang plastic na silya. Sumunod siya at naupo naman doon. Salamat. Siya nga po pala. Ma'am, bakit po magkasama kayo ng anak ko? Hinatid ko lang siya. Delikado rin kasi kung uuwi siyang mag-isa lalo na't bumabagyo. Nanggaling kasi siya sa pharmacy. Paliwanag ni Sabrina. Kaya bumadya ang gulat sa mukha ni Art. Ho? Pumunta po siya sa pharmacy mo? Oo, hindi mo ba alam? Nagtataka naman na sabi ni Sabrina. Binalingan niya rin si RR na halata nga sa itsuran may kasalanang nagawa sa ama. Hindi. Ang sabi niya kasi sa akin ay sa Kuya Aldo niya lang siya pupunta dahil maglalaro sila ng mga kaibigan niya doon. Wika ni Art. Hinarap ni Sabrina si RR at napayuko. Naku, RR, hindi ka pala nagpaalam sa papa mo na alis ka eh. Paano kung may hindi magandang nangyari sa'yo sa daan at hindi alam ng papa mo kasi hindi mo naman sinasabi sa kanya kung saan ka talaga pumunta? Sorry po. Tila natatakot na sagot naman ng bata. Huwag ka sa akin mag-sorry. Sa papa mo ka mag-sorry. Sada man ni Sabrina. Tiningala naman ni RR ang ama. Sorry po, Papa. Yumuko si Art para pantayan ang height ng anak. Anak, wag mo nang uulitin yun ha? Paano kung may hindi magandang nangyari sa'yo kanina? Mabuti na lang at mabait si Ma'am Sabrina. At hinatid ka niya dito sa atin. Wag mo nang ulit-uulitin yun. Magagalit at mag-aalala ang papa. Tumangot-tangon naman si RR. Opo papa, promise po hindi ko na po ulit gagawin. Mabuti naman. Bago bumaling sa kanya si Art. Ma'am Sabrina, maraming salamat po ulit sa inyo ha. Tumango siya dito. Wag mo nang isipin yon, siya nga pala. Sabrina na lang itawag mo sa akin, may dala nga pala kami ni RR para sa'yo. Tinignan ni RR ang dala nilang take home mula sa Jabi. Maraming salamat po ulit ma'am. Hindi ka na po dapat nagabala pa. Papa, busog na busog po ako para po sa inyo to. Para sa'yo po yung dala namin. Wika naman ni RR. Salamat anak, magpalit ka na muna ng damit sa loob at baka matalsikan ka ng tubig ulan. Opo papa. Pinagmasdan pa ni Art ang anak na maglakad papasok sa isang silid bago bumaling sa kanya. Ikaw ma'am, ang ibig kong sabihin ay Sabrina, nabasa ka ba ng ulan? Hindi naman ang coat ko lang ang nabasa pero ayos lang ako. Tugon niya at hinubad ang suot na coat. Gusto niyo po bang magkape muna? Alok naman ni Art sa kanya. No need, hindi kasi ako nagkakape. Gatas gusto niyo po ba? Bipili po ako. Umiling ulit si Sabrina. Hindi naayos lang talaga ako. Sigurado ka po ba ma'am? Tumango siya. Yes. Tumingin si Art sa labas ng pinto bago muling nagsalita. Palakas ang ulan sa labas. Malakas din ang pugso ng hangin. Mukhang ngayon nga ang tama ng bagyong Karina. Masyadong delikado kung magmamaneho kayo ng ganito ang panahon. Ang mabuti pa,
Dito ka na lang po muna hanggang sa bahagyang humupa naman ang malakas na ulan at hangin. Nakatingin din si Sabrina sa labas at nagpapasalamat siya sa kanyang isipan na nakarating na rin sila ni RR sa bahay nilang magama bago pa man mas lalong lumakas ang bugso ng hangin at ihip ng ulan dahil sa masyado nga itong mapanganib. May kailangan ka ba, ma'am? Nilalamig ka ba? Nagtanong muli sa kanya si Art. Hindi naman, wag mo na akong alalahanin pa. Kung ganoon, maiwan na po muna kita dito. Tatapusin ko lang po yung ginagawa ko sa bubong. Baka kasi mas lumakas pa po ang hangin tsaka tangin ang bubong namin. Hindi ka ba kakain na muna? Nagtanong din naman si Sabrina dito. Hindi na po. Mamaya ko na lang po. Tatapusin to. Kailangan kong madaliin ang pag-aayos sa bubong habang hindi pa ganun kalakas ang hangin. Okay, sige. Ingat ka. Tawagin mo na lang ako kung sakaling kailangan mo ng tulong ko. Halatang nagtaka si Art sa kanyang sinabi ngunit hindi na lamang ito kumibo pa at tumuloy na sa paglabas. Ilang sandali pa ay lumabas na si RR na nakabihis na. Sila na lang ang nag-usap habang ang ama nito ay abala sa pag-aayos ng bubong sa taas. Ang sabi ni RR sa kanya ay madalas daw talaga na ayusin ng papa nito ang bubong nila dahil butas-butas na at hindi pa ito napapalitan. Kapag hindi raw kasi inayos ng ama nito ang bubong ay lilipa rin ito ng malakas na hangin. Nasaan na pala ang mama mo, RR? Hindi mapigilang itanong niya sa bata na kumakain ng french fries. Umiling-iling naman ang bata. Wala po kong mama. Sabi po ni Papa hindi niya raw din po maalala ang mama ko eh. Nagtaka naman si Sabrina sa sinabi nito na hindi maalala ni Art kung sino ang ina ni RR. Ganun pa man, hindi siya nakapagtanong muli nang pumasok na sa loob si Art na sobrang basang-basa. Ang buhok nito ay bagsak sa noo at mas lalo rin itong gumwapo sa itsura nito ngayon. Para nga itong isang modelo na nag-photoshoot. Tapos ka na ba sa pag-ayos ng bubong? Tanong niya kay Art. Malapit na. Konti na lang kailangan kong ayusin at ipa ako. Pasensya na ha. Hindi pa kita naharap. Ayos lang. Pinagmasdan niya si Art na maglakad palapit sa lalagyan ng mga tools nito para kumuha ng pako. Halata sa itsura nito na nilalamig na ito at nauubo rin. Hindi maiwasan na mag-alala siya para kay Art, lalo pat wala pang isang linggo mula nang gumaling ito sa sakit. Matapos makuha ang mga pako na kailangan, ay umalis ulit ito. Nagpa siya naman si Sabrina na kunin ang mga gamot na nasa kanyang sasakyan para makainom mamaya si Art. Mas mabuti na ang maagapan kaysa magkasakit ulit ito. Hawak-hawak niya ang itim na payong habang kinakalkal niya sa compartment ng sasakyan niya ang gamot. Nahanap niya ang ilan, pero ang iba ay na-misplace niya na ata. Bago bumalik sa loob, ay tiningnan niya muna ang expiry date ng gamot at kung pwede pa yun magamit. Habang naglalakad siya pabalik, ay biglang umihip ang malakas at malamig na hangin, kaya naging sanhi para bumaliktad ang payong niya, kaya nabasa siya. Ma'am Sabrina, boses yun ni Art, na agad na lumapit sa kanya nang makita na nababasa na nga siya. Ma'am, bakit ka nagpapaulan? Baka magkasakit ka po. Inayos din ni Art ang payong at muli siya nitong pinayungan. Ito na rin ang naghawak sa payong para hindi nga siya mahirapan dahil malakas din ang hangin. Bakit ka lumabas, ma'am? Tanong ni Art. Kinuha ko lang sa kotse ko ang mga gamot na dala ko na magagamit natin. Baka kasi magkasakit kayo ni RR. Hindi ka na sana lumabas. May gamot naman akong binili noong pumunta kami ni RR sa pharmacy nyo. Saad naman ni Art. Pumunta ka sa pharmacy? Sabay sulyap siya dito. Opo, ibinalik po namin ang kulang ng anak ko na binili po niya na gamot. Saka, gusto ko rin po sanang magpasalamat sa'yo. Kaso wala ka raw doon nung dumating kami. Pagpasok nila,
Sa loob ng bahay kumuha si Art ng tuwalya at pinulupot sa kanya dahil nabasa siya ng ulan. Pumanhik din ito sa loob ng kwarto at paglabas ay may dala na itong isang t-shirt at shorts. Magpalit ka muna ng damit. Sa banyo, ma'am. Nabasa ka ng ulan. Baka ikaw ang magkasakit kung hahayaan mo lang yan na matuyo sa katawan mo. Sabay inabot nito sa kanya ang dala. Tinanggap iyon ni Sabrina at dahil nga ang pangtaas niya lang naman ang nabasa, damit na lang ang pinalitan niya at iniwan na ang suot na trouser. Paglabas niya ay sandali siyang binalingan ng tingin ni Art at sinabi na uminom ng gamot kung pwede siya na uminom. Lumabas din agad si Art sa bahay dahil inaayos pa nito ng kanal nang sa ganun ay hindi raw pasukin ng baha ang bahay. Iyon lang ang unang beses na nakasama niya ng ganong katagalang mabait na mag-ama. Yun din ang unang beses na nakita at nakilala niya si Art. Ngunit naramdaman ni Sabrina na agad silang napalapit sa kanya. Sa totoo lang ay nagtataka rin siya sa sarili dahil alam niya na siya yung tipo na hindi agad madaling magtiwala. Ngunit sadya na na-reflect ang ugali ni Art sa actions ng anak nito. Kaya ramdam ni Sabrina na mabait na tao si Art. Ate ma'am! Masayang tawag sa kanya ni RR nang makita siyang lumabas mula sa kanyang sasakyan na ipinarada niya sa tabi ng daan. Diretso na sana siya sa bahay ng mag-ama pero nadaanan niya ang dalawa sa tindahan. Hello! Masayang bati niya rin kay RR na agad na lumapit sa kanya nang makalapit na siya sa harapan nito. Masaya po ako ulit na nandito ka na po ulit, Ate Madam. Ako rin, na-miss kita. Nagkatingin lamang sa kanila si Art, pati ang ilang tao na nasa tindahan na para bang hindi pa makapaniwala sa nakikita ng kanilang mga mata. Art, sino siya? Tanong ng tindera ng tindahan at saka lang din nagangat ng tingin si Sabrina. Kay Art, nagtagpo ang kanilang mga mata ngunit ito rin ang unang umiwas ng tingin. Kaibigan po siya ng anak ko. Sagot ni Art. Kaibigan lang? Akala ko siya na ang ina ng anak mo. Nagulat ako. Bakit po, Aling Marta? Kung sakali po ba na si Ate Madam ang mama ko, magagalit ka rin po ba kasi tatanggahan po ulit ng papa ko ang anak niyo at iiyak po ulit siya? Tanong naman ni RR. Anak, pasensya na po, Aling Marta. Mabilis na sinuway naman ni Art ang anak. Si Sabrina naman ay nanatili lamang ang tingin sa ginang na nasa loob. Kung gano'n ay ito na pala ang Aling Marta na kinukwento ng batang si RR na masama raw ang ugali. Uwi na tayo, sabi ni Art nang mapansin na sumama ang tingin nito sa ginang. Hinawakan pa siya nito sa likod, ganon din si RR, bahagya din sila nitong itinulak para makauwi na. Ang swerte mo sana kung siya ang ina ng anak mo, Art. Kilala ko yan eh. Anak yan ang may-ari ng napakalaking pharmaceutical at sobrang yaman ng pamilya niyan. Kantsaw pa ng isang tambay sa tindahan na hindi na rin pinagtuunan ng pansin ni Art. Samantala, Dad, pumasok si Sabrina sa opisina ng ama para may maitanong. Nakita niya na sobrang busy ito at sandali lamang na nagangat ng tingin sa kanya. May bago ka raw na business partner? Business natin sa Russia? Bakit hindi ko po alam ang tungkol doon? Tanong niya at lumapit sa mesa. Oo. Hindi ko na naipalam pa sa'yo dahil alam ko naman na sobrang busy ka sa mga trabaho mo. Naging maayos naman ang lahat, kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala. Tugon ng ama. Tumango siya at naupo sa visitor's chair. Naagawang pansin niya ng newspaper na nakapatong sa mesa. Pakiramdam nga ni Sabrina ay binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita ang picture ng lalaki na sobrang pamilyar sa kanya. Sino siya, Dad? Nautal niyang tanong. Zadetshin Blair. Kuzentov, apo ng bago nating business partner. Kinuha ni Sabrina ang newspaper.
at napatitig sa mukha ng lalaki na naroon. Kahit sa saang anggulo tignan, kakitaan ito ng malaking pagkakawig kay Art. Hindi siya makapaniwala na nakikita ng dalawa niyang mga mata. Nasaan na po siya ngayon, Dad? Kinakabahan na tanong niya sa ama. Namatay na raw yan, mahigit 4 na taon na ang nakakaraan dahil sa plane crash. Kasama niyang magulang niya noong bumagsak ng eroplano. At lahat sila hindi nakaligtas. Ang batang kasama niya dito sa picture, anak niya ba to? Tukoy ni Sabrina sa batang lalaki na nasa tabi ni Blair. Kahit maging ang bata ay malaki rin ang pagkakahawig kay RR. Hindi pamangkin niya ang bata, anak yan ng ate niya. Nakasama rin nila noong bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano. Ang bata po ba ay buhay ngayon? Napabuntong hininga ang kanyang ama na para bang nalulungkot sa nangyari sa pamilya. Nakasama ang palad, hindi na rin siya nakaligtas. Swerte na lamang na hindi kasama ang lolo at lolo nila nang bumagsak ang eroplano at sila ang natira. Sigurado po ba kayo na namatay talaga silang lahat, Dad? Hindi ba yun fake news? Ito po, at saka ito. Tinutukoy niya ang mga kamuka ni RR at Art. Naninigurado naman itong nagtanong na ikinakunot ng noon ng kanyang ama. Yun naman ang sabi nila. Wala po ba silang pagdududa na baka buhay pa si Blair at pamangkin niya at namumuhay ng payapa ngayon na parang isang tunay na mag-ama pero walang alaala sa kanilang nakaraan? Tanong ni Sabrina na tila tinutukoy nga sina RR at Art. Tila napansin na ng kanyang ama na may nalalaman na si Sabrina. Hindi ko alam kung ano ang sagot sa tanong na yan. Dahil hindi ko naman lubos na kilala ang mga sinikwento ko. Bakit mo nga pala na itanong? Dahil sa tingin ko po, nakikilala ko si Blair at pamangkin niya at hindi rin ako maaaring magkamali. Naiisa lang sila. Nagkunot noo sa kanya ang kanyang ama. Ano ba ang ibig mong sabihin? Paano makikilala mong dalawa? Hindi po kasi ako pwedeng magkamali, Dad. Sigurado po ako naiisa lang sila. Sabi pa ni Sabrina na hindi pa rin naalis ang tingin sa picture sa dyaryo. Nagangat siya ng tingin sa ama. You need to come with me, Dad. Kailangan mo silang makalala. Noong una ay alangan pa ang kanyang ama na sumama sa kanya noong sabihin niya na kamukhang kamukha ng lalaking nasa picture ang ama ng batang nakilala niya. Ngunit sumunod din ito sa kanya. At nang maka face to face na nga ng ama niya, si Art, animoy hindi ito nakakilos dahil sa labis sa pagkabigla. Nakatulala pa ito kay Art. Nakakikitaan din ng pagtataka ang itsura. Iho, anong pangalan mo? Nauutal na tanong pa ng kanyang ama kay Art. Ako po si Art Santiago. Yan ba ang tunay mong pangalan? Umiling si Art. Hindi po, pangalan lang po yan na binigay sa akin ng mga nagligtas sa amin ng anak ko noon. Kahit maging si Sabrina, nabigla rin sa sinabi ni Art. Ngayon niya lamang kasi nalaman na hindi pala ang Art ang tunay na pangalan ni Art. Mas lalo lamang tuloy siyang nagduda sa tunay na pagkatao ni Art. Sa tingin niya, ay tama nga talaga siya ng hinala. Baka ito nga ang anak ng mga Kuzentov. Na business partner dapat pala nila. Kung ganoon, ano ang tunay mong pangalan? Tanong ng kanyang ama kay Art. Umiling si Art. Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung anong pangalan mo? Tumango naman si Art. Walang sign sa mga mata nito na nagsisinungaling nga ito. Para bang clueless talaga siya sa sariling pagkatao. Opo, wala po talaga akong maalala eh. Pareho sila ng kanyang ama na hindi makapaniwala sa nalaman tungkol kay Art. Kahit na hanggang sa makauwi sila, sa kanilang bahay ay yun ang kanilang pinag-uusapan. Pareho na ngang nagdududa ang dad nito at si Sabrina kay Art at Blair. Naiisa nga lang sila
Napaka-imposible naman kasi. Nakamukhang kamukha ni Art, ang anak ng mga Kuzentov. At kahit maging si RR, kamukha din ang pamangkin ni Blair. Amnesia. Anak, posible ba na nagkaroon ng amnesia si Art? Kung kaya ay wala siyang maalala na kahit konti mula sa kanyang nakaraan? Tanong pa sa kanya ng ama. Tingin ko ayun nga po ang posibleng dahilan, Dad. Naging magkaibigan na rin po kaming dalawa at wala po ako nakikita ng iba pang dahilan kaya wala siyang maalala sa kanyang nakaraan dahil maayos po siyang tao. Wala siyang sakit sa pag-iisip, ngunit sadyang clueless lang talaga siya sa kanyang nakaraan. Kung ganoon, kailangan malaman ng mga Kuzentov ang tungkol sa kanila, sa anak niya. Matapos ngang makilala ng ama niya si Art at ang anak nitong si RR, hindi na nagdalawang isip pa ang dad ni Sabrina na ipaalam sa mga Kuzentov ang tungkol kay Art. Si Sabrina naman ay muling bumalik sa bahay ni Art para ipalam dito ang tungkol sa mga Kuzentov at sa maaaring tunay nitong pagkatao. Ano ba ang ibig mong sabihin, Sabrina? Nagtataka na tanong sa kanya ni Art habang may inaayos nga ito na sirang TV. Nag-aayos din kasi ito ng mga sirang gamit pag hindi na nga ito nangangalakal. Sinabi niya na dito ang tungkol sa nakita niyang picture na kamukha nito sa newspaper at tungkol sa mga Kuzentov. Naka-business partner ng kanyang ama, ngunit hindi makitaan ng kahit na anong sign of recognition ang mga mata nito. Tingin ko ay may malaking koneksyon ka sa mga Kuzentov. Maaari rin na ikaw ang apo nila, si Zarechin Blair Dmitriev Kuzentov. Makakatulong ito para maalala mo ang iyong nakaraan. Kung ano at sino ka bago na wala ang lahat ng alaala mo. Ang alam ng lahat ng tao na matay ang buong pamilya ni Blair dahil sa plane crash. Ngunit kahit sa ang anggulo tignan, kamukhang kamukha mo siya, Art. At maging ang pamangkin ni Blair, kamukhang kamukha rin ni RR. Ibinalik ni Art ang tingin, sinaayos na para bang hindi ito interesado sa sinasabi ni Sabrina. Maaaring kamukha ko lamang ang taong yan. Ngunit ang maging ako siya, napaka-imposible. Hindi mo ba napapansin? Napakalaki ng pagitan ng estado namin sa buhay. Sabrina, mayaman siya. Samantalang ako mahirap lamang. Kung ano man ang iniisip mo, hindi totoo yan. Pero hindi ka pa talaga interesado sa nakaraan mo, ha? Ayaw mo bang maalala kung ano ang tunay mong pagkatao bago na walang lahat ng alaala mo? Hindi ka agad nakasagot si Art. Aaminin ni Art na madalas siyang may napapanaginipan na isang lalaki na kamukhang kamukha niya. Nakikilala niya rin sa panaginip niya ang batang lalaki na may pagkakahawig kay RR. Ngunit mayaman ang mga taong nasa panaginip niya. Ang hindi lang alam ni Art ay kung ano ang koneksyon sa kanya ng mga taong nasa panaginip niya at kung bakit napapanaginipan niya ang buhay na meron ng mga taong yun na malayong malayo naman sa buhay na meron sila ng kanyang anak. Hindi ko kailangan maalala kung ano man ang nakaraan ko dahil kontento na ako sa buhay namin ngayon. Malamig na sabi pa ni Art na parang galit pa ang boses. Gusto lang kitang tulungan. Saad naman ni Sabrina. Hindi na nagawang tapusin ni Sabrina ang sasabihin niya nang tumayo si Art. Hindi ko hinihingi ang tulong mo, Sabrina. Pero Art, kung sakali man natotoo ngang ikaw si Blair Kuzento, hindi na kayo mahihirapan ng anak mo. And besides, deserve yun naman yun eh. Ang sabi ko, hindi ko kailangan na maalala kung ano man ang nakaraan ko. Maayos naman ang buhay na meron kami ngayon ng anak ko. Simple lang. Bakit mo ba ito ginagawa, Sabrina? Bakit tinutulungan mo pa ako na maalala kung ano man ang nakaraan ko? Sad pa ni Art dahil gulong-gulong na talaga siya. Ginagawa ko to dahil concerned ako sa inyo. Sa inyo ni RR. Sa inyo ng anak mo dahil mahalaga kayo sa akin. Sobrang mahalaga kayo ng anak mo para sa akin. Tapat na sagot naman ni Sabrina. Subalit umiling lamang si Art at sinabi na hindi niya kailangan na maging concern sa kanila ng anak nito.
Ganun pa man, sa kabilangan ng pagkadisgusto ni Art sa mga alalahanin ng nakaraan wala na rin itong ibang nagawa pa. Dahil lang sandaling malaman ng mga Kusentov na may kamukhang apo ng mga to, agad silang lumipad patungo sa Pilipinas. Sa mismong araw na sinabi ng ama niya sa mga ito ang tungkol kay Art at RR, agad din silang nagtungo sa bansa gamit ang private airplane ng kanilang pamilya. I can't believe this. Kamukhang kamukha mo ang apo kong si Blair. Para bang ikaw siya. Parang buhay lang siya. Naiiyak na sabi pa ni Mrs. Kusentov sa wikang Russian. Inabot ni Mrs. Kusentov ang mukha ni Art na nakakunot ang noo at hindi mabasa ang emosyon na mukha. Ang saya sa akong makita ka ulit. Kamukhang kamukha mo ang apo ko na si Blair. At kahit ang anak mo, kamukhang kamukha rin ng aking apo. Nagtatanong ang mga mata na tinitignan nga ni RR. Si Sabrina na naroon din ang mga sandali na yon at nasasaksihan ng lahat. Kitang-kita sa mga mata ni RR ang maraming mga katanungan. At napansin din ni Sabrina na parang gustong-gusto nito na lapitan si Mrs. and Mr. Kusentov na parehong lumuluha. Tinanguan niya ito para sabihin na pwede nitong lapitan ang matandang mag-asawa. Lumapit nga si RR kay Mr. Kusentov na kaagad naman na yumuko at niyakap si RR. Bakit ka po umiiyak, sir? Ano po bang nakakaiyak? Tanong ni RR kay Mr. Kusentov. Ang kaso, hindi nakakaunawa ng wikang Tagalog, kung kaya hindi nito maintindihan kung anong tinatanong ni RR. Magkasalubong naman ang kilay na inabot ng maliit na kamay ni RR ang mukha ni Mr. Kusentov at pinahid din ito ang luha sa pisngi ni Mr. Huwag ka na pong umiyak. Kung ano man po ang problema mo ngayon, tiyak po ako nalilipas din po yan. Sabi po sa akin ng papa ko, walang kahit na anong problema sa mundo ang nagtatagal kaya ngumiti ka na po. Gusto niyo po ba na yakapin na lang po ulit kita para po hindi ka na po malungkot? Si papa po kasi pag malungkot po siya, yakap ko lang po ang nagpapasaya sa kanya eh. Hindi maintindihan ni Mr. Kusentov ang sinabi ni RR. Ganun pa man, kitang-kita ni Sabrina ang ngiti nito nang muli itong yakapin ng mahigpit ng batang si RR. Alam kong galit ka sa akin dahil dito at sa pakikialam ko sa buhay niyo ng anak mo. Pasensya ka na kung naging pakialamera ko sa buhay niyo. Ngunit gusto ko rin malaman mo na kaya ko to ginawa dahil may concern ako sa inyo ng anak mo. Pareho kayong mahalaga para sa akin, Art. Gusto kong makita na maging maayos ang buhay niyo lalong-lalo na si RR. Alam ko naman na wala akong dapat na pakialam sa inyo ng anak mo eh. Pero wala eh. Sadyang napalapit na kayo sa akin kaya ang hiling ko lang ay para sa ikabubuti niyo. Sabi pa ni Sabrina kay Art na kasalukuyang kausap niya ngayon. Napabuntong hininga na nga lamang si Art. Naiintindihan ko. Pasensya na kung pinagtaasan kita ng boses nung nakaraang araw. Nadala lamang talaga ako sa emosyon ko eh. Ganun pa man ay nanatiling naroon ang malamig na tingin ni Art sa kanya. Nang makita nito ang lungkot sa kanyang mga mata, ay niyakap siya nito. Maraming salamat sa ginawa mong ito. Sabrina, salamat talaga. Sa totoo lang ay hindi rin niya alam kung tunay ba na nagpapasalamat si Art at kung tunay ba na iyon nga ang nadarama nito o baka ay sadyang sinasabi lang nito iyon. Dahil ayaw nitong malungkot siya sa pag-aakala na galit ito sa kanya. Sinama ng mag-asawang Kusentov si Art at RR sa Russia para doon ay magsagawa ng DNA test dahil may duda rin ang mga Kusentov na si Art at Blair ay iisa. Malaki ang tiwala ng mga ito, lalo na si Mrs. Kusentov na bagaman may mga patunay nang namatay ang apong si Blair. Dahil sa plane crash ay naniniwala pa rin na baka buhay pa nga ang apo. Ilang linggo na ang lumipas mula nang umalis ang mag-amang Art at RR. At sa loob ng isang linggo ay walang kahit anong naging balita si Sabrina
sa mag-ama. Ang sabi kasi ng kanyang ama ay posible raw na itinago ng mag-asawang Kusentov si Art at RR para maprotektahan ng mag-ama sa mga may masamang balak. At sa loob ng 1 linggo na lumipas ay walang ibang laman ang bawat panalangin ni Sabrina kundi ang mag-ama lamang. Hiling niya na sana ay di siya nagkamali sa naging pasya niya na ipaalam sa magulang ni Blair ang tungkol kay Art at RR. Dad, may balita ka na po ba kay Art? Tanong ni Sabrina sa ama. Mabilis na lumipas ang araw at 2 linggo na kaagad. Ang lumipas subalit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita sa mag-ama. Hindi sila maalis sa isipan niya at pakiramdam ni Sabrina ay hindi siya mapakali hanggang wala siyang nabalitaan sa mag-ama. Oo, kanina lang ay nakapag-usap kami. Positive daw ang resulta ng DNA test. Si Art at Blair ay isa. Maging si RR ay positive din. Siyang pamangkin, kung kaya malaki ang naging pasasalamat sa atin ng mga Kusentov dahil muli silang natagpuan at masayang-masaya sila na nabuo sila. Masaya si Sabrina sa kanyang nalaman. Masaya siyang nahanap na ni Art at RR ang tunay nilang pamilya at masaya rin siyang isa siya sa mga naging daan para muling matagpuan si Art. Matapos ang DNA test at napatunayan na si Art at Blair ay iisa lang, naging laman yun ng balita at sa TV niya lang ulit nakita ang dalawa. Samantalang sa mansion ng mga Kusentov ay patuloy ang pag-iimbestiga kung sino ang mga taong nasa likod ng nangyari kay Blair at sa pamangkin na si Blaze at kung bakit ang resulta sa DNA test sa natagpuan na 2 bangkay, 4 na taon na ang lumipas ay positive na sina Blair at Blaze. May hinala na ang lolo't lola ni Blair na may mga taong nasa likod ng nangyari sa dalawa, kung kaya ay hindi nga sila tumigil hanggang sa hindi nila nalalaman kung sino ang mga tunay na may sala. Through our thorough investigation, we discovered that the 2 doctors who conducted the DNA tests on the bodies of Blair and Blaze, found after the plane crash, admitted to being paid to falsify the results. The bodies that were identified as Blair and Blaze actually belonged to the assistant pilot and his son. Sabi ng mga nag-imbestiga at ang lahat ay narinig ni Art at ni RR na parehong hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. At matapos umamin ng 2 doktor na binayaran lang sila ng malaking halaga para pekein ang resulta, ay sunod-sunod na rin na nagsilabasan ng mga ebidensya na nagtuturo kung sino ang mga taong nasa likod ng mga nangyari. I can't believe you could do this, Hector. I can't believe you would do this to your nephew. How could you? Iyak ng iyak ang lola ni Blair nang mabuking na kung sino ang mga nag-utos sa nangyari. Tila hindi rin kinaya ng loob ng uncle ni Blair na si Hector ang kasalanang nagawa at sa huli ay ito na rin ang umamin sa kasalanang nagawa. Matapos daw nitong malaman na bumagsak ang sinakyan na eroplano ng pamilya ni Blair, pinalabas na ni Hector na wala kahit isang nakaligtas sa trahedya. Nang mga sandali na yun ay tila umayon din kay Hector ang panahon dahil nagkataon na kasama rin ng assistant pilot ang anak nito na lalaki sa eroplano, kung kaya nang hindi na natagpuan si Blair at Blaze. Nagbayad na si Hector ng doktor para gumawa ng DNA test at pekeng positive result. Ang reason ni Hector kaya nito nagawa ang lahat ng iyon ay para mapunta sa kanila ng pamilya niya ang lahat ng yaman ng mga Kusentov at wala na itong maging kaagaw sa mana. Masyado itong nasilaw sa yaman kaya tinake advantage nito ang karumal-dumal na nangyaring aksidente sa buong pamilya. At ang plano raw na iyon ni Hector ay suportado pa ng asawa at mga anak nito na tulad ng ama ay nasilaw na rin sa yaman. I'm really sorry, Mom.
I'm sorry, Dad. Hinawakan ni Hector ang kamay ng ina, pero umiling si Mrs. Kusentov. Binawi nito ang kamay na hawak ni Hector, habang tuloy pa rin sa pagtulo ang luha ng mamata. I'm really deeply disappointed in you, Hector. For the past 4 years, we believed that my 2 grandchildren had died. They endured unimaginable suffering, only for us to discover na buhay pala sila. At ikaw ang dahilan kung bakit nag-suffer sila. You, my youngest son, was the reason why I also suffered. May himigan ng labis na galit, nasabi ni Mrs. Gusentov sa anak. Ang mga mata nito ay punong-puno rin ng pagkasuklam habang nakatingin kay Hector na nakaluhod ngayon sa kanilang harapan. From now on, I no longer want anything to do with you, Hector. Kinahihiya kita bilang ina mo. I am ashamed of you. Tinatakwil na kita. Tuluyang itinakwil ni Mr. and Mrs. Kusentov ang anak na si Hector dahil kasalanan niya ang nangyari dati. Matapos nun nakulong din si Hector dahil sa kasalanan na nagawa, humingi ng tawad si Hector kay Art at RR dahil sa nagawa nito sa kanilang dalawa. Kung si RR nagawa na magpatawad, si Art naman wala pa ring tugon. Wala pa ring alaala si Art sa nakaraan, kaya hindi niya pa ito kayang patawarin ngayon. Hindi ko maintindihan ng tungkol sa aking nakaraan. Maaari rin na wala ng pag-asa na bumalik pa yun sa akin. Pero gusto kong malaman nyo na masaya ako na nalaman na kayo ang magulang ko. Masaya po ako at muli akong nahanap ng lolo at lolo ko. Pero patawarin niyo po ako kung mas gugustuhin ko po na wala na lamang akong maalala sa aking nakaraan. Dahil nakakatiyak ako na masalimuot ang lahat ng maaalaala na yon. Mas gugustuhin ko na lamang na ang mga bagong alaala ko habang kasama si RR na itinuturing kong anak ang matira sa isipan ko. Pagkausap nga ni Art sa puntod ng magulang niya habang nasa sementeryo sila ni RR para dalawin ng mga to. Bata pa si RR nung bumagsak ang eroplanong sinakyan nila. 3 taong gulang pa lamang ito noon. Ngunit tila natandaan nito kung sino ang ina nito dahil sa sandaling lumapit sila sa puntod ng nakakatandang kapatid ni Blair na tunay na ina ni RR. O Blaze ay tumulo kaagad ang luha sa mga mata nito at halos ayaw na nito na umalis sa puntod. Dad, invited po ba talaga tayo sa anniversary party ng kumpanya ng mga Kusentov? Sobrang excited naman na tanong ni Sabrina sa kanyang ama. Oo, kanina lamang ay pinadalhan nila tayo ng invitation para sa party sa susunod na linggo. Sagot ng kanyang ama na mas lalo pang nagpalawak sa ngiti ni Sabrina. Dad, kahit anong mangyari, darating ako sa anniversary party na yon kahit gaano pa ako ka-busy. Nilipad ako papunta sa Russia makapunta lamang sa party. Halos kuminang na rin ang kanyang mga mata habang sinasabi yon. Mahinang natawa naman sa kanyang ama. Alam ko naman kung ano ang tunay mong dahilan, kaya sobrang excited ka na pumunta dun eh. Dahil kay Art at RR, hindi ba? Hindi na itinanggi ni Sabrina ang totoo. Dahil totoo naman na gustong gusto niya nga na makita ang dalawa. Mahigit 1 taon na rin ang lumipas matapos ang lahat ng nangyari. Sa 1 taon na nagdaan ay hindi na muli nag-cruise ang landas nilang dalawa ni Art o ngayon ay si Blair na wala na rin silang naging koneksyon sa isa't isa, hindi sila nagkakausap at nakikibalita na lang siya sa binata sa mga articles tungkol dito at tungkol din sa pamangkin nitong si Blaze. Ganun pa man, kahit matagal nang wala silang koneksyon sa isa't isa, ay nanatili na hindi maalis sa isipan niya si Blair. Ganon din si Blaze na sobrang malapit na sa kanya. Lagi silang laman ng isipan niya at gustong gusto niyang makita ulit ang dalawa. Nauunawaan ni Sabrina na masyado nang malayo ang pagitan nilang dalawa. Hindi lamang sa lugar kung saan sila nakatira kundi pati na rin sa estado nila sa buhay.
Mayaman si Sabrina, ngunit higit na mas mayaman ang pamilyar ni Blair. At ang estado nga na iyon ng kanilang mga buhay ang mas lalong naglalayo sa kanilang dalawa. Anak, hindi naman halata na sobrang excited ka na muling makita si Art, ano? Natatawa na sabi sa kanya ng kanyang ina nang makita na may bago na naman siyang biniling mga makeup na gagamitin niya para sa party next week. Kahapon ay bumili na siya ng pabango at shoes. At ngayon nga, ang binili niya na naman ay ang makeup dahil gusto niya na maging maganda siya para sa muli niyang pagkikita ni Art. Gusto ko lang pong magmukhang presentable sa party, Mom. Mayayaman po kayo ang pamilya ng mga Kusentov, hindi po ba? Sus, nang aasar naman siyang tiningnan ng kanyang ina. Umamin ka nga sa akin, anak. Matagal ko na itong napapansin sa'yo. Umiibig ka na ba kay Blair Kusentov, ha? Mabilis na nag-init ang pisngi niya dahil sa tanong ng kanyang ina. Masyado po bang obvious ang feelings ko para sa kanya, Mom? Yes, ngiti mo palang naabot hanggang tenga. At mga mata mo, sa tuwing nababanggit namin si Blair, ay sapat ng sagot sa tanong na yon. Pero may isa pa sana akong tanong sa'yo, anak. Gusto mo ba siya bilang sa Art? O gusto mo pa rin ba siya kahit na alam mo ngang tunay na siya ay si Blair Kusentov? Napaisip nga si Sabrina. Hindi ko man po alam kung ano po ang tunay niyang pagkatao. Ay nagustuhan ko na po talaga siya. Nagustuhan at minahal ko po siya nung Art Santiago pa lang siya at ganun din. Ang nararamdaman ko ngayon, nabunyag na ang tunay niyang pagkatao. Tapat na sagot ni Sabrina at masaya naman ang kanyang ina sa narinig. Sa wakas matapos ang ilang araw, na pagpiprepare at paghihintay ay dumating na rin ang araw ng business party. Maagang dumating si Sabrina sa Russia dahil sa sobrang excited niya nga at ngayon nga na nasa venue na siya ay napalitan na ng kaba ang excitement na nararamdaman niya. Kinakabahan siya at halos mawalan na rin ng lakas ang tuhod niya. Napansin ng mga magulang niya na para bang kinakabahan siya. Kaya sinabihan siya ng mga ito na kumalma lang at baka mahimatay daw siya sa sobrang kaba. Hindi agad nahanap ng mga niya si Blair, kaya nalungkot siya dahil ito at si Blaze lamang ang gustong-gusto niyang makita. Maya-maya pa ay umakyat na sa entablado ang lolo ni Blair para magbigay ng speech. Pagkatapos at tinawag na rin nito ang apong si Blair. Nang makita ni Sabrina ang binata, ay napatayo, dalang excitement kung kaya nakuha niya rin ang atensyon ng ibang tao. Papa, si Ate Ma'am! Boses iyon ni Blaze. Nakita ni Sabrina si Blaze. Nakasama ang lola nito habang itinuturo siya. Bumaling naman si Blair sa kanya. Nakita niya na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito nang makita siya. Bahagyang pumunta si Sabrina sa gitna ng maglakad papunta sa kanya si Blair. Nang hindi na ito makatiis, ay tinakbo na nito ang distansya ng nilang dalawa. Blair. Hindi na nagawang ituloy ni Sabrina ang sasabihin niya. Nang bigla na lang ang kinin ni Blair, ang labi niya sa isang mainit. At masuyong nang makalapit ito sa harap niya. Nabigla pa siya sa ginawa nito. At nang makabawi na, ay ipinikit niya rin ang mga mata niya at dahan-dahan na ginagad ang paghalik nito sa kanya. Mainit, banayad, subalit puno rin ng pangungulila ang halik na iyon. I'm glad you're here, sabi ni Art nang maghiwalay ang labi nila. At pinagdikit din ito ang kanilang mga noo. I've missed you. I've missed you like crazy, Sabrina. Na-miss din kita. Masaya ako na naalala mo pa ako, Art. Pagtatapat naman ni Sabrina. Of course, naalala kita. Pinaglayo nito ang kanilang noo at tumingin sa kanyang mga mata. How can I forget you? Paano kung makakalimutan ng babaeng minamahal ko ng sobra? Inabot ng isang kamay nito ang mukha niya at hinaplos. Kahit kailan, hindi kita makakalimutan. Sabrina, maaring bumalik na ang alaala ko noon. Maaring nasa akin na ang lahat
ng alaala ko, pero hindi nun napalitan ang lahat ng alaala ko kasama ka. Kasama kayo ng anak ko. Hindi ko makakalimutan ang babaeng mahal na mahal ko. Mahal? Nautal pa na sambit ng babae at tila hindi makapaniwala. Mahal mo ko? Ngumiti si Blair, saka tumangon sa kanya. Mahal na mahal kita. Nung ako pa si Art, ay wala pa ang lahat ng alaala. At mas minahal kita ngayon na ako na si Blair at bumalik na sa akin ang lahat ng alaala ko. Kaagad na nag-init nga ang kanyang mga mata dahil sa sinabi ni Blair, hanggang sa isang kurap ay bumagsak na ang luha niya. Mahal din kita, Blair. Mahal na rin kita. Ngumiti si Blair bago siya niyakap ng mahigpit. Pasensya na kung kailangan na umabot ng 1 taon bago ako muling nagpakita sa'yo. At bago ko inamin kung ano ang aking nararamdaman, sadyang mas pinili ko lamang talaga na hanapin at buuin muna ang sarili ko. Dahil gusto kong mabuo muna ako para mahalin din kita ng buong buo. Mahal na mahal kita, Sabrina. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa paghihintay sa akin at maraming salamat sa lahat. Habang nanatiling yakap-yakap siya ni Blair, ay tumakbo din palapit sa kanila si Blaze para yakapin din sila. Naging double celebration ang gabing yon. Dahil iyon din ang gabi na naging official silang dalawa ni Blair. Masaya para sa kanila ang kanilang mga pamilya at suportado rin ang kanilang pagmamahalan. At 2 taon lamang muna nang naging official couple sila, nag-propose sa kanya si Blair. Matapos ang kasal ay inadopt na rin nila si Blaze para sila na nga ang maging magulang nito. At sa puntong iyon ng kanilang mga buhay, ay wala na nang silang ibang mahihiling pa dahil kasama na nila ang isa't isa at ang kanilang anak. Though storms may rage and waves may wash away their past, one thing remains certain. Their hearts will always remember each other and the rhythm of their heartbeats. This unbreakable bond gives them the strength to face any future challenges without fear. Anchored by their love, they can embrace the present, confident that their hearts will forever resonate in harmony. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ng 2 puso na pinagtagpo sa hindi inaasahang pagkakataon, napaghiwalay dahil sa isang hindi inaasahan na nakaraan at muling pinagtagpo dahil sa wagas na pag-iibigan nila, ang pag-iibigan ni Sabrina at Art / Blair. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Sa ngayon, shoutout po sa mga sumusunod: Alfonso Torres, Angeline Serrano Latawan, Pasita Elazar, Batang Ibunan, Adela Tangpep, Felicidad Carion, Presbyteros Rose, Connie Dayawon, Miras Channel Anani Flor, Lisa, Reynaldo Balmeo, Arlene Gabayno, Flor de Lina, Edelwina Villadon, Lina Almazon, Rowena Gabukay, Ramonita Umadhay, Lina Almazan, Aileen Glagana, Waynoni, Anya Lucas, Porcupine TV, Alexa Ani Gomez, Jeyo Cadtec, Jessica Vargas, Teresita Schmid, Marlene Yales, Natalie Navarro, Beth Sardina, Teresita, Ellie Bitasolo, Romana Corospe, Rosemary Vasquez, Ana Victoria, Alexander Hidalgo Jr., Leonidas Manalang, Nino Regidor, Helen Murillo, Megan Manuel, Anita Hernando, Mer Bendoy, Corazon Danke, Herm Jeans Dupal, Nitz Nebria, Violeta Murillo, Eli Evangelista Anderson, Benigna Delicana, Buenaventura Belna, Armenda Tula, Isaac Ablon, Enday Lebra, Waynoni Anya Lucas, Marilyn San Jose, Shirley Rose Hamayan, Berry, Nitz, Vida Dichosa,
Berto Manuzon, Nitza, Eli Ramirez, Maria Merly Brogada, Elvi Candontol, Nenita Fene, Juliet Kaday, Harem Ruhi, All About My Dogs, Angelina, Samia, Merlin Baroza, Maria Luisa Abichuela, Yale, Lina Cruz, Kincia Nuevas, Geraldine Agustina Aniceto, Carmencita Falcon, MJ Peder, Imelda Forteza, Chari, Melds Nagales, Julieta Hermosura, Zenaida Porter, Rosemary Corpus, Mona Lisa Chiba, Ruby Bascugin, Prima Jane Del Larmino, Presbyteros Rose, Juans Flor Jr., Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez, Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius, Edna Romero, Charlie, Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortez of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Iselina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez,